Honor, if you have come across an office called RBCO. When I went to Palawan, Mr. President, I called for a meeting with the LGU, with the PCSD, DNR. Yes, I've heard of it. Unfortunately, Mr. President, they did not show up that day. RBCO stands for River Basin Control Office, Mr. President. Tama po. I believe this is the lead government agency to implement any integrated project in regard to the management and development of river basins. We cannot complete the task of addressing problems regarding this issue, Mr. President, Your Honor, if we do not call this office. Ito po ay isang maliit na opisina naka-attach sa DNR. Ngunit ito ang hindi napapansin ng ating mga kababayan na siya ang merong mandato sa lahat ng ating mga ilog dito sa ating bansa. Ang katunayan po nito, may kinalaman ito para sa ganon ay maayos natin ang pagbaha sa ating bansa. Para magkaroon tayo ng integrated and comprehensive measures para ating ma-address ang pagbaha ng ating bansa. So ang Palawan ay isa lamang po, Mr. President, Your Honor. Kailangan po nating integrate ang lahat po ng ating gawain para maproteksyonan ang lahat ng ating mga komunidad na umaasa sa ating mga kailugan, sa lahat ng ating tributaries, at the same time protecting them for the sake of environment. Sana po, Mr. President, Your Honor, ay maisama nyo sa listahan ng napaka-importanting opisinang ito na kung tawagin ay River Basin Control Office. Noted, Mr. President. Kaya po hindi rin nag-attend sa meeting itong RDSO because RDSO kasi po hindi lang po kasi rivers ang pinag-uusapan dito, Mr. President, kundi lahat ng waterways na nasa hindi lamang sa lungsod kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya po may representante po ang Department of Environment and Natural Resources tulad po ng nasabi ng ating kasamahan na ito ay bahagi or ahensya na nasa ilalim po ng Environment and Natural Resources, Mr. President. Mr. President, Your Honor, sinabi po ninyo, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or business, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. How is strong, Mr. President, Your Honor? Kaya nga po, Mr. President, tama po yun. Ito pong mga nangyaring disasters, maliwanag po na may mga violations po sa buong Palawan, particular na po sa lungsod ng Puerto Princesa, ay hindi lamang po apektado ang naturang lalawigan at lungsod, kundi ang buong bansa. Ang problemang ito ay ipinarating sa aking tanggapan ng mga residente ng Puerto Princesa, and there is an urgency. Ang problema po, hindi lang po sa Palawan nangyayari ito ngayon, kundi sa iba't ibang lugar ng ating bayan. Maging sa Metro Manila, ang pagtatayo ng mga struktura sa mga ilog dito po sa Metro Manila at iba pang bayan. Kaya nga po ang mensahe, it does not matter kung sino po yan, kailangan po natin ng strict enforcement of the law, kailangan po maimbestigahan ito, Mr. President, kailangan pong magsagawa tayo ng isang hearing para magkalinawan po tayo at may mensahe tayo at imbitahan ang mga opisyal o ahensya na namamahala patungkol dito para may parating natin na ang pagtatayo po ng mga struktura, ng mga building, ang paglalagay ng mga harang sa mga waterways ay illegal at hindi natin po papayagan dahil yan po ay labag sa batas. Mr. President, ako po ay kaisa ninyo
sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor. Para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalog mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message natin may bibigay. Salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Majority Leader. Mr. President, the gentleman from Nueva Ecija and Camarines Norte, Senator Robin Hood Padilla, is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Yes, before I recognize Senator Robin Hood Padilla, Senator Erwin Tulfo wants to be recognized as the gentleman from Palawan. Senator Robin Hood Yes, Mr. Padilla President, thank you. is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo at sa ating pinunong Mayurya. Happy birthday. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo at sa ating pinunong Mayurya. Happy birthday. Kung mamarapatin po ng aking pinsan, Senator Erwin Tulfo, kung maaari lang po ako makapagtanong. Opo, by all means. Senator, totoo po ba na diyan po sa Palawan, karamihan ng apektado po dyan sa inyong talumpati ay mga katutubo? Meron po bang mga katutubo na tinamaan dito sa sinasabi niyo po? Sa aking pong pag-iimbestiga, tayo po ay nagtungo doon 2 linggo na nakakaraan. Ang pagbaha po ay nangyari lamang sa kalunsuran. Wala naman po sa kabundukan at maraming salamat sa Panginoong Diyos at kay Allah na wala pong tinamaan na mga katutubo. Opo. Marami po ba dyan ay maaring naidulot din ng mga minahan? Dahil ngayon po, ang alam po natin, dyan po sa Palawan, pagkabuha po ang pinag-usapan, ito po ay nagmumula sa kabundukan pababa. At meron daw pong kinalaman. Totoo po ba ito na meron daw pong kinalaman ang mga minahan? Kaya nga po, Mr. President, nais ko pong magpatawag ng isang agarang investigasyon at maipatawag po ang mga opisyal po, ang Local Government Unit, ang Department of Environment Natural Resources, ang MGB, ang Mines and Geosciences Bureau, pati na ang LGU, para malaman po natin kung may mga minahan nga po na dahilan ng pagbaha na ito. Pero sa pagkakaalam ko po, Mr. President, mahal na Pangulo, 3 lang po ang minahan doon. Isa pong illegal, 2 illegal. Kailangan pong ipasara yung 2 illegal, mahal na Pangulo. Yun po. Meron po kasi tayong mga sinagawang investigasyon dahil tayo po ang namumuno na ang komite patungkol po sa indigenous communities. Marami po dyan sa kanila ang nagsasabi yung kanila pong mga patubig na kinukunan po nila ng inumin ay naapektuhan na po ng mga minahan. Kaya ako po ay sumasaludo at sumusuporta po sa inyong gagawing investigasyon at hinihingi ko po sana na kapag ito po ay isinagawa ay mapunta rin po sa ating komite para tayo po ay personal na makapunta po dahil tayo po ang tagapangulo ng indigenous communities dahil matagal na po itong reklamo